Totoo bang itinuring mga hayop o mga aso ang mga Pilipino dito sa Amerika? Ano nga ba ang mga naging karanasan ng ating mga manong dito sa Estados Unidos? Mabuhay o sa Kapampangan, luwid kayo. Welcome to Vlogtober number 5, panglimang video ngayong October. If you are new to my channel, ako po si Kirby Arroyo, isang educator, isang historian, at isang cultural advocate. And in this channel, I usually make videos about our history, about our people, and about our culture. And if you do not understand Tagalog, you can check out the links up here or down below for the older English version of this video. And like I said, this is Vlogtober number 5, meaning panglimang video ngayong October. Well, Vlogtober is really making a video every day, but I cannot do that because I've been busy with different lecture series, different events celebrating Filipino-American History Month. Kaya naman, instead of uploading a video every day, I just try to make as many as videos I can make this October. Para walang masyadong pressure, pero mas marami pa rin content para sa inyo ngayong October. At kung tutuusin, pang-limang video na ito ngayong October, meaning it's already more than what I usually post every month, which is about 4 on average. So, yeah. Vlogtober number 5. At ano nga bang topic natin ngayon? Ang topic natin today ay tungkol pa rin sa Filipino-American History Month dahil nga October ay Filipino-American History Month dito sa US. At kung napanood niyo ang video last week, ito'y tungkol sa Delano Grape Strike, isang makasaysayang welga ng ating mga Filipino-American manong. Isa sa pinakamakasaysayan at pinakamalaking kilusan ng mga manggagawa at magsasaka sa kasaysayan ng Estados Unidos. So ngayon naman, today, we'll be talking about the Manongs. Kilalanin natin kung sino nga ba ang mga Filipino-American Manongs na ito at bakit nga ba sila ang kinikilalang ama ng modernong komunidad ng Filipino-Americans dito sa Amerika. At gaya ng sabi ko kanina, merong English version ang video na ito, kaya kung gusto nyo panoorin ang English version nito ay click lamang ang link sa itaas o sa ibaba. So sino nga ba ang mga Manong? Ang salitang Manong ay nagmula sa wikang Ilocano o sa Iloco. At ang orihinal na ibig sabihin nito ay kuya sa Tagalog o older brother. Pero ngayon sa kabuuan ng Pilipinas ay ginagamit natin ang salitang manong to refer to older, not just older people, but also as a term of endearment para sa ating mga ginagalang na nakatatanda. Gaya na manong jeepney driver, manong tricycle driver, manong sorbetero, at marami pang iba. At dito naman sa US, dito sa Amerika, dito sa Estados Unidos, ang salitang manong ay madalas gamitin upang tukuyin ang mga nakatatandang henerasyon ng mga Pilipino dito sa Amerika. Yung mga tinatawag na the Manong Generation. At sila na nga ang nagsimula at nasa likod na makasaysayang Delano Grape Strike. Sila rin ang madalas tukuyin o tawaging pioneers ng modernong Filipino-American community. Pero hindi sila ang mga naunang Pilipino dito sa Amerika. At meron akong video tungkol dyan. If you wanna learn more about the very first people from the Philippines to set foot in what would become the United States, ay i-check lamang ang link dito sa itaas o sa ibaba. Meron Tagalog, English, at even Spanish version ng video na yan, so panoorin nyo. At gaya nga nasabi ko, although hindi sila ang mga naunang tao mula sa Pilipinas na dumating dito sa Estados Unidos, ay sila pa rin ang tinatawag o kinoconsider na ama ng modernong komunidad ng mga Pilipino dito sa Amerika. Napakalaki kasi ng kanilang kontribusyon sa lipunan at kultura nating mga Pilipino dito sa Amerika. Sila kasi ang mga, kung tutuusin, kung isipin natin maigi, parang sila ang nagtanim ng ugat na pinag-ugatan ng modernong komunidad nating mga Pilipino dito sa Amerika. So, kung hindi nga sila ang mga naunang Pilipino dito sa Amerika, eh kailan naman sila dumating sa Estados Unidos? Dumating ang mga manong dito sa Amerika noong 20th century, ibig sabihin noong 1900s. Ito'y pagkatapos ng madugo at malagim na Philippine-American War. Isang digmaang malaki ang naging negatibong epekto sa Pilipinas, hindi lamang sa battlefields, hindi lamang sa mga labanan sa digmaan, kundi pati na rin sa lipunan at sa ekonomiya ng Pilipinas. Napakalaki na naging negatibong epekto nito sa ating bayan. Kaya naman, napakarami sa ating mamamayan ang nawala ng hanap buhay. Napakarami sa ating mamamayan na ang kanilang mga lipunang kinagisnan ay nasira at tila nawalan sila ng pag-asa. Kasi nga kung tutuusin ay mahigit sa 1 milyon mga Pilipino ang namatay dahil sa digmaang ito mula Luzon hanggang Mindanao. Kaya nga ang digmaang ito ay may tuturing ding isang genocide. Pero saka na natin pag-usapan yan. At kung gusto nyo pang matutunan ng maraming bagay tungkol sa Philippine-American War, ay bilhin nyo na aking libro, ang Black Lives and Brown Freedom, tungkol sa solidarity na buo o sa pagkakaisang nabuo sa pagitan ng mga Pilipino at African Americans laban sa imperialismo ng Amerika noong kanilang sakupin ng Pilipinas. Mababasa nyo rin sa libro ko ang mga naging
negatibong epekto ng digmaang ito sa ating lipunan na madalas ay ramdam pa rin natin sa ngayon. Balikan muna natin ang mga manong. Pagkatapos nga ng digmaang ito ay marami sa kanila ang naghanap ng bagong buhay, ng magandang kinabukasan sa Amerika. Pagkatapos ng digmaang ito ay naging cheap source of labor ang Pilipinas para sa industriya ng mga Amerikano. Ibig sabihin, napakarami sa ating mga kababayan ang nirecruit ng Amerika upang dalhin sa Amerika upang maging mga manggagawa na napakababa ang mga sahod. At sila'y madalas abusuhin at maliitin ng mga puti. Marami sa kanila ang pinangakuan ng isang napakagandang buhay sa Land of the Free o ang Estados Unidos. Marami sa kanila ang pinangakuan ng tinatawag na The American Dream. At dahil nga sa kawalan ng kabuhayan sa Pilipinas ay marami sa kanila ang ninais talagang magbunta ng Amerika upang makapagbigay ng magandang buhay para sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. So hindi lamang para sa kanilang personal na pangangailangan, kundi pati na rin sa pangangailangan ng kanilang mga kamag-anak at pamilya sa Pilipinas, gaya ng mga modernong OFW natin ngayon. Kaya marami rin sa mga manong noong panahon na ito ang ninais ding na bumalik din ng Pilipinas makatapos makaipon sa Amerika. Kaya nga lang, sa pagdating nila sa Amerika, ay hindi nila inaasahan na ang buhay pala sa Amerika ay ibang-iba para sa mga tinatawag na people of color gaya nating mga Pilipino o yung mga taong hindi puti. Sila'y nakaranas ng iba't ibang uri ng exploitation, oppression at iba pang mga pang-aabuso at hindi makatarungang bagay sa kanilang buhay dito sa Amerika. Sa katunayan nga ay naging biktima rin sila at naging target din sila ng isang racial riot o racial violence na kung tawagin ay Watsonville riots noong 1930s, kung saan pinagdisikitahan talaga sila ng mga white supremacists. At kung gusto nyo malaman ang marami pang bagay tungkol sa Watsonville riots ay i-click lamang ang link sa itaas o sa ibaba para sa video na ginawa ko noon tungkol sa Watsonville riots. At yun na nga, marami sa kanila ang nakaranas ng pang-aabuso, exploitation, oppression at iba pang mga hindi makatarungang karanasan dito sa Amerika. Sa madaling salita ay natuklasan nila na ang mga pinangako sa kanila ng kanilang mga recruiter ay pawang kasinungalingan. Inakit sila para sa isang maganda umanong buhay sa Amerika, ngunit hindi na inaasahan na ang Amerika pala ay isang very racist society, lalo-lalo na noong mga panahong ito. At ang mga manong nga ay naging target ng violenteng racism. Pero teka, saan nga ba sila sa Amerika tumira noong mga panahong ito? Ang karamihan sa mga unang henerasyon ng mga manong, unang henerasyon ng mga Pilipinong manggagawa dito sa Amerika ay tumira sa West Coast, gaya ng mga nasa Washington, sa California, at gayon din sa Alaska at Hawaii. Napakarami sa kanila ang nagtrabaho sa mga canneries sa Alaska, sa mga plantasyon ng asukal sa Hawaii, at sa mga malalawak na taniman dito sa California. Nagtrabaho sila sa iba't ibang uri ng mga taniman, gaya ng mga taniman ng mga ubas, taniman ng mga asparagus, lettuce, at iba pang mga gulay, at iba pang mga produktong agrikultural dito sa California. Ang agrikultura kasi o agriculture ang isa sa pinakamalaking industriya dito sa California. Kaya naman, ang mga manong nung panahong ito ay sila ang mga maituturing na backbone ng labor force na nagbigay buhay sa mayamang industriyang ito. At gaya ng sabi ko sa nakaraang video tungkol sa Delano Grape Strike, ay habang nagpapayaman ang mga amo nila na may-ari ng mga plantasyon nito, na may-ari ng mga lupain at farmlands na ito, ay siya namang paghihirap ng ating mga manong. Biruin mo yon, araw-araw sila sa palayan. Ay, wala palang palay. Araw-araw sila sa farmland, sa fields, sa mga taniman. At kung nanggaling na kayo sa California, pag summer ay sobrang init dito sa California. Fun fact, hindi lahat ng lugar dito sa Amerika ay malamig. Dito sa California ay pagkainit-init sa Central Valley ng California, kung saan napakarami ang mga taniman, ay pagkainit-init tuwing summer. So imagine niyo yun, habang nagtatrabaho sila, buong araw sila kumagtrabaho sa ilalim ng napakainit na araw. Niwala nga silang access sa banyo. Niwala silang access sa mga bagay na kung iisipin natin ngayon ay necessities para sa mga farm workers. Marami sa kanila ang mga tumira sa mga labor camps. Ni hindi man mga bahay, mga labor camps. At gaya nga ng sabi ko ay marami talaga sa kanila ang nakaranas sa mga pang-aabuso at iba't ibang uri ng exploitation at oppression mula sa mga kanilang mga amo at mula sa lipunan mismo dito sa Amerika. Sa katunayan nga nung panahon ito ay madalas silang i-compare sa mga aso. May mga signs sa mga establishments sa California nagsasabi na bawal ang mga aso at ang mga Pilipino. May mga signs na nakalagay na positively no Filipinos allowed. At may mga signs din na nagsasabing kung hindi nyo papalayasin ang mga Pilipino sa bayang ito ay susunugin namin ang buong bayang ito. Kung hindi nyo papatasakin ang mga manggagawang Pilipino sa inyong mga farms ay susunugin namin ang buong farm ninyo. So ganun kabayolente ang mga tao noon, mga puti, laban sa ating mga manong dito sa California, dito sa Amerika, dito sa Estados Unidos. Kaya nga ang kanilang naranasang buhay dito sa Amerika ay pagkalayo-layo sa mga pangakong magandang buhay at malaking kita
dito sa Amerika. And if we list all the exploitation and oppression that they experience dito sa Amerika, ay mapapahaba ang video na ito. Kaya click nyo lang ang mga links sa itaas o sa ibaba para sa iba pang mga useful links, useful information tungkol sa ating mga manong sa kanilang buhay dito sa Amerika. So sa madaling salita, ang kanilang buhay dito sa Amerika ay napakahirap. Sila naghirap dito sa Amerika, bagamat ito nga ang tinatawag na land of the free, the land of milk and honey, the land of the American dream. Ang kanilang buhay dito sa Amerika ay malayo sa mga pangako na ito. At noong mga panahong ito ay madalas akusahan ng mga Amerikano ang ating mga manong na hindi lamang magnanakaw ng kanilang mga trabaho, kundi ninanakaw din nila ang kanilang mga kababaihan. They were often accused of taking away their jobs and their women. Madalas silang akusahan ng mga manggagahasa o mga rapists. Madalas silang akusahan ng mga iba't ibang mga karumal-duman na mga bagay. Bagamat ang mga ito'y walang katotohanan. Pagkat ng mga panahon kasing ito ay during the Great Depression, ibig sabihin marami ang nawawalan ng mga trabaho. At sa halip na ayusin ng mga Amerikano ang kanilang ekonomiya na maayos o sa halip na bayaran nila ng mga livable wage ang mga manggagawa dito sa Amerika, ang kanilang naging taktika ay kumuha ng mga manggagawa sa Pilipinas upang dalhin sa Amerika at bayaran ng pagkaliit-liit. Ibig sabihin, less than livable wage. So kung tutuusin ay nag-take advantage ang mga mayayamang Amerikano sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas at sa Amerika upang sila'y mas magpayaman pa. At hindi lang dyan katapos ang mga diskriminasyon sa ating mga manong, pagkat napakaraming mga batas dito sa Amerika ang napaka-racist at napaka-discriminatory laban sa ating mga manong. At kabilang na dyan ang tinatawag na anti-miscegenation laws. Ito yung mga batas na nagbabawal sa mga tao na magpakasal o makapag-asawa ng mga tao na hindi kabilang sa kanilang lahi. Kaya kung iisipin, unfair nito sa ating mga manong kasi nga, ang ratio ng mga Pilipino sa Pilipinas sa Amerika noon ay 1:20 o 1:40. Mahirap na ang kanilang mga buhay sa Amerika ay nawalan pa sila ng pagkakataon na makapagbuo ng kanilang mga sariling pamilya. Para na rin sila ninakawan ng pagkakataon na magkaroon ng kanilang mga anak na magpapatuloy sa kanilang lahi, sa kanilang dugo, sa kanilang legacy. At yun na nga, ang pagkikipagrelasyon ng ating mga manong sa mga Amerikanang babae ay hindi lamang illegal, kundi nagiging sanhi rin ng mga violenteng riots gaya ng sa Watsonville noong 1930. Kaya kung talagang iisipin natin na napakahirap ng buhay ng ating mga manong dito sa Amerika, napakahirap ng kanilang mga karanasan. Sa halip na makamit nila ang mga pangako ng magandang buhay sa Amerika, ay sila'y nagdusa. Kaya kung talagang iisipin natin na napakalaki ng sakripisyo ng ating mga manong upang mabigyan ng magandang buhay ang mga Pilipino dito sa Amerika at sa Pilipinas. Napakarami ng kanilang mga pinagdaanang pagdurusa para lamang makapagpadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Kaya kung tutuusin ang ating mga manong noon ay kagaya ng ating mga modernong OFW ngayon na madalas ay nakakaranas ng mga pang-aabuso at kahirapan sa ibang bansa para lamang makapagpadala ng pera sa kanilang mga anak, sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Subalit sa kabila ng mga pagdurusang ito, sa kabila ng kanilang mga naranasang kahirapan dito sa Amerika, ay malaki pa rin na naiambag ng ating mga manong sa magandang kinabukasan nating mga Pilipino dito sa Amerika. At hindi lang para sa ating mga Pilipino, pagkat malaki rin ang kanilang naiambag sa lipunang Amerikano. Gaya na nga ng kanilang mga ipinaglaban para sa mga karapatan ng mga manggagawa at magsasaka noong delay ng Grape Strike. At gaya nga nasabi ko sa last video natin, ay sila ang naging pioneers, so sila yung mga namuno at nagsimula ng isang malawakang kilusan, isang epic na movement para ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at magsasaka dito sa Amerika. Malaki ang kanilang naging kontribusyon sa pag-usad ng civil rights movement dito sa Amerika. Napagkaisa nila ang iba't ibang mga lahi upang ipaglaban ang karapatan nating mga mamamayan. Sila nagpakitang gilas hindi lamang sa kanilang mga trabaho sa mga taniman, kundi sa kanilang pagpapamalas ng katapangan. Sila hindi nagdadalawang isip na ipaglaban kung ano ang tama. Gaya na lamang noong 1960s nga, nung sila'y nag-rally at nagwelga sa Coachella na siya namang nagbigay daan sa delay ng Grape Strike. At tama ang narinig nyo, Coachella. Marami sa ating mga kababayan ngayon ay pamilyar sa lugar na Coachella dahil sa music festival doon, sa isang modernong music festival doon. Pero kung tutuusin, ay napakalalim ng kasaysayan nating mga Pilipino sa Coachella. At yan ay dahil sa ating mga manong na walang takot na ipaglaban kung ano ang tama. Pagkat sila nga'y walang takot na labanan ang mga mali, ang mga injustices, ang mga exploitation or oppression sa ating lipunan. Hindi lamang para sa mga Pilipino, kundi para sa kalahatan. At ang kanilang pagkakaisa at samahan ay siya ring nagbigay daan sa pagkakatatag ng mga komunidad nating mga Pilipino dito sa Amerika.
Kaya naman sila ang mga maituturing na ama ng modernong Filipino-American community. Gaya na lamang sa Stockton, California, ang isa sa pinakamatandang komunidad nating mga Pilipino dito sa Amerika. Kaya shoutout sa ating mga kababayan sa Little Manila. Mabuhay po kayo at maraming salamat sa pag-preserve ng legacy at kasaysayan ng ating mga manong dito sa Amerika. Kaya naman talagang napakahalaga na tayo magbigay galang at pahalagahan natin ang mga kontribusyon ng ating mga manong sa lipunan na ito. Mahalaga na huwag natin kalimutan ang kanilang mga naging karanasan. Mahalaga na ipagpatuloy natin ang kanilang mga ipinaglaban. Mahalaga na i-embody natin ang kanilang mga aral at mga pinamanang kabayanihan. Pagkat kung hindi nila ipinaglaban ang karapatan ng mga manggagawa at mga magsasaka noong panahon na yon, ay marami sa atin ang makakaranas pa rin ng walang kapantay na exploitation, oppression, at discrimination. Pero hindi rin ito nangangahulugan na wala nang exploitation o oppression o injustice sa ating mga Pilipino ngayon, pagkat marami pa rin sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng diskriminasyon. Kaya nga gaya ng sabi ko, ay mahalagang ipagpatuloy natin ang mga ipinaglaban ng ating mga manong para na rin sa magandang kinabukasan ng ating mamamayan. And we can really honor their memories by continuing their legacies of standing up for equality and justice, for our rights and freedom to live and be treated as humans in this land of the free. Just imagine, they fought for the future generations of Filipino Americans, our generation today, and for those who will come after us. They built solidarities with other communities, and they taught us that in solidarity, when one rises, all of us rises, and that we are only as strong as our weakest link. Kaya nga, let's remember them by following their examples of selflessness, of sharing, of caring, of their courage and resilience, and in taking an active role in shaping a brighter future for our people. And if we think about it, the Manongs may or may not be our own blood relatives, but nevertheless, they are our forefathers who planted the roots of our community in this United States. They paved the way for many of us, for all of us, to benefit from the opportunities and the privileges this country provides. But they also taught us that we must not stand idle when oppression and injustices are swirling around us. They taught us to stand up and fight back for our rights. Tinuruan nila tayo makipaglaban para sa ating mga karapatan. Tinuruan nila tayong manindigan laban sa mga exploitation, sa mga discrimination, sa racism at iba pa mga pang-aabuso at injustices sa ating lipunan. Tinuruan nila tayong makiisa sa pagkilos para sa katarungan. They taught us to find strength despite the hardship and the struggles. They taught us to prevail and find resilience and persevere to make a huge impact in this society. Tinuruan nila tayo maging matatag at maging makatao, maging makapag-aruga at mapagmahal. Napakarami pa talaga ng mga itinuro sa atin ng ating mga manong. We can learn a lot from them. Biruin niyo yun, sa kabila ng kahirapan at kanilang pagdurusa sa bansang ito, ay nakuha pa nila maging mga bayani at nakuha pa nila maglapat ng pundasyon para sa magandang kinabukasan ng ating mamamayan. Kaya naman, para sa karagdagang kaalaman tungkol sa ating mga manong sa kanilang karanasan at kasaysayan dito sa Amerika, ay check lamang ang mga link sa itaas o sa ibaba. At hanggang dito na lamang muna sa ngayon. Laging tandaan, know your roots at know history ng self. Huwag din kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. At kung gusto niyo akong tulungan gumawa para mas maraming video gaya nito, suportahan lamang ang aking Patreon o bumili ng aking libro o alinman sa mga merch na nakalink sa ibaba. Kaya naman shoutout sa aking mga patrons na patuloy sa pagsuporta sa aking paggawa ng mga educational at cultural videos gaya nito. Seriously, maraming salamat po. Dakal pong salamat. Hanggang sa muli kita-kits o sa Kapampangan, Mikitix!